prutas at gulay, yung mga pananim nila yung in-offer nila dun. Kaya sabi dito, ang Babylonia ay sumisimbolo saan? Sa maling reliyon. Mga sistemang nagtuturo ng tradisyon sa halip na salita ng Diyos. So nabubuhay sila sa tradisyon, di ba? Napansin nyo? Kaparehas ng ginagawa nila yung ginawa ni Cain. That is the tradition. Kasama dito ang paghalo ng katotohanan at kasinungalingan gaya ng pagsamba sa linggo. May nabasa ba kayo sa Biblia na kailangan mangilit ng linggo? Bakit kayo nagkikip ng Sunday? Tradition. Kasi nakasanayan. So, ngayon, alam niyo na ang totoo. Kasama dito ang paghalo ng katotohanan at kasinungalingan gaya ng daw? Pagsamba sa linggo bilang peke at gawa-gawang kapalit ng Sabat. Pangalawa, pagtuturo ng immortalidad ng kaluluwa. Doktrinang hindi ayon sa Biblia. Masakit to sa mga Katolik. Anong sabi nila? Kapag ikaw ay namatay, ano daw? Padasal. Tama, mayroong padasal. Ano pa? Sampo. Dala sa purgatorio pag masama. May narinig pa ako sa mga Katolik na ginaya nila dun sa ginawa ni Jesus Christ. Di ba po si Jesus Christ ay, nung namatay siya ay, nalagi pa siya dito sa lupa ng 40 days. Yun. Ayun yung ginagaya ng Katolik na nagpapagala-gala pa daw dito sa lupa yung kaluluwa ng 40 days. But that's not true. Kapag ikaw ay namatay, wala ka nang alam. Ibig sabihin, hindi ka nakasama sa mundong to. Hindi ka nakabilang sa mundong to. So, pag-asa sa tao o simbahan para sa kaligtasan sa halip na kay Kristo lamang. Maniwala lang kayo, maliligtas na kayo. Di ba? So, bakit ito bumagsak? Bakit bumagsak yung Babylonia? Dahil ito'y tumanggi sa katotohanan at inalayo ang tao saan? Sa tunay na Diyos. Nilayo nila ang tao sa tunay na Diyos. Ang sino man mang susunod sa sistemang ito ay madadala sa espiritual na pagkawasak. Kung susunod ka sa hindi tuwid, ikaw ay mawawasak. Kung makikinig ka sa hindi tuwid, ikaw ay mawawasak. Bakit? Kahit nga nakikisama ka lang sa mga tao na makasalanan, tapos hindi mo naman binigay ang ginagawa nila. Sabi dun sa Matthew, ikaw ay naging katulad nila. So, examine yourself. So this now, we are the third angel's message. Babala laban sa hayop at sa kanyang larawan. Pag sinabing hayop at larawan, kung babalikan ninyo Apocalypse 14 verse 9 to 11, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan, ito yung mga beast na lumutang sa ibabaw ng tubig. Yung nakita ni Daniel, yung sa panaginip ni Daniel, siya ay nanaginip at nakita niya yung mga beast o yung mga halimaw na lumutang sa ibabaw ng tubig. Sa Apocalypse, tinutukoy dito sa papal system na binabanggit sa Daniel at Apocalypse. It is the papal Rome. Ang kanyang larawan ay isang unyon ng simbahan at estado na ipipilit ang maling araw ng pagsamba saan? Sa linggo. Sa pamamagitan ng batas. Pag ang beast at yung nagpapanggap na tupa at sila ay nag-unite, diyan na mabubuo yung batas na kailangan yung magsimba ng linggo. Diyan na magsisimula yung Sunday enforcement. Pupwersahin na kayong magsimba ng linggo. At pag wala kayong tatak ng linggo, wala kayong magagawa. So, anong kaparusahan? Anong magiging parusa? Hindi natin sila hinahatulan, pero ang Diyos ang hatol sa kanila. Sinasabi sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia kung ano magiging hatol. Ang mga tatanggap ng tanda ng hayo ay tatanggap ng walang halong galit ng Diyos. Sabi dito sa Apocalypse 14 verse 10, gusto kong kayong magbasa nito. Buklatin niyo ang inyong Biblia sa Apocalypse 14 verse 10. Gusto kong kayo mismo magbasa. Pag nakakita po, i-aim po. 14 verse 10 ng Apocalypse. Makabasa ng malakas? Sige, Ben, basahin mo, Ben.
ay iniinom din naman siya ng alak ng kagalitan. Lakas mo dito. Ay iniinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na naghahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asupin sa harapan ng mga banal na anghel at harapan ng kordero. Sino nakaranas na uminom ng alak? Pag uminom ng alak, tapos walang halong tubig, ganun lasa. Mapait, di ba? Sobrang pait. Sabi dito, iinom din naman ng alak ng buot ng Diyos na inihahandang walang halo. So, ibig sabihin, mas mapait pa yun. Sobrang pait nun. At ayun daw ang magiging hatol. Ang usaping ito ay magiging pinakamalaking pagsubok ng katapatan sa huling panahon. Pag tumayo na si Jesus Christ sa pinakabanal na dako or the most holy place, doon na magsasara ang pintuan ng awa. Ibig sabihin, wala nang makukonsensya. Kaya ang sabi dito sa Revelation, ang masama ay hayaang magpakasama pa, at ang matuwid ay hayaang magpakatuwid pa. Ibig sabihin, wala nang makukonsensya ang tao na masama. Kumbaga, sarado na yung pintuan ng awa sa kanila. Kaya wala silang magagawa, kundi magpakasama pa. Kaya, mahati sa dalawa. Mahati sa dalawang grupo ng tao. Una, ang nag-stand. Pangalawa, ang nagpakasama lalo. So, ang tanda ng bayan ng Diyos, ano ba ito? So, buksan natin sa Apocalypse 14 verse 12. Sabi dito, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng banal sa tumutupad sa mga utos ng Diyos at tumahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Dito, ang pagtitiyaga ng mga banal, yung ang bayan ng Diyos sa huling panahon ay makikilala sa dalawang bagay. Nagtutupad ng mga utos ng Diyos, ito yung mga nagkikip ng Sabat. Hindi ko sinasabi to para iyabang sa inyo na, oy, Sabat, 7 Day Adventist tayo lang yung naglaan ng Sabat. No! Sinasabi ko ito para ipaalam nyo rin sa iba. Pinaalam sa inyo ang katotohanan, binigyan kayo ng light, so share the light. Pangalawa, may pananampalataya kay Jesus. Umaasa lamang sa kanyang biyaya. So, si Jesus Christ lagi ang nire-represent. Sunod, hindi sapat ang isa lang. Hindi sapat ang pagsunod kung walang pananampalataya. At hindi rin sapat ang pananampalataya kung walang pagsunod. Di ba? Panglima, ano ang dapat natin gawin? So, ano ang dapat natin gawin? Kaya sa atin pinaalam itong third angel's message. Kaya sa atin pinaalam itong mga mensahe ng anghel na to. Una, maging handa sa spiritual na pakikibaka. Sa darating na persecution, wala kayong magagawa kundi tumakbo. Habulin kayo. Kung kayo mag-stand ng Sabat, kung kayo mag-stand sa pananampalataya sa Panginoon, kayo ay persecute. So, maging handa. Sinasabi sa atin ito para tayo ay ihanda, hindi para tayo takutin. Hindi sinasabi sa atin ito para takutin. Hindi, ihanda sa darating na huling panahon. So, spiritual na pakikibaka, hindi physical, kundi spiritual. So, araw-araw na relasyon kay Kristo sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng salita, at pagtanggap ng Espiritu Santo. So, pansinin nyo kapag nagpipray, laging hinihiling, Panginoon, buhos mo sa amin ang banal na Espiritu. Diba? Because we need it. Kailangan natin ng banal na Espiritu. Kailangan natin patayin yung ating sarili araw-araw. Hindi physical, pero spiritual.